Isang mapagpalang araw po mga kaibigan at kapatid. And kapag may pagkakataon po tayo, nagbabahagi tayo ng mga kaganapan sa ating buhay. And share ko lang po sa inyo ang kaganapan kahapon. It was really a successful and wonderful day. Nag-travel po tayo from Estevan to Kipling for a church visit. Ayan, 7:30 in the morning nag-travel na po kami. Dahil malayo-layo din po yung lugar na pupuntahan namin and it takes 2 hours from Estevan to the place kung saan kami bibisita. Ayan, marami pa rin po ang snow kaya kontrolado lang ng ating driver ang kanyang pagmamaneho. Hindi po ako inaantok sa aming biyahe dahil naaaliw po akong tingnan ang kapaligiran na punong-puno ng snow. Salamat po sa ating driver na siya ring may-ari ng sasakyang ito. And by the way, we are here in the province of Saskatchewan. And Saskatchewan is one of the prairie provinces in Canada. And prairie means flat. Kaya patag na patag po talaga ang nadadaanan natin. Nakakatuwa lang pong tingnan. God is so amazing na mayroong mga lugar na nilikha ang Diyos na mabundok, meron namang patag na patag. So, nung una po kaming dumating dito, actually, na-amaze po ako because napakapatag po talaga ng lugar ng Saskatchewan. At isa pang nakakatuwa dito, minsan sa aming pagbabiyahe, madadaanan namin yung mga wild animals like moose, deer, fox, bunny, mga ibon na napakarami. Kaya nakakatuwa po dito sa Canada dahil ang bansang ito ay isa sa mga nagpe-preserve ng mga animals. Kaya nung una kong dating dito, talagang naa-amaze ako dahil yung mga animals dito parang masaya sila dahil malaya po silang namumuhay sa bansang ito. Nagkataon lang po na sa ating video ngayon wala po tayong may nahagip, pero actually kanina meron kaming nadaanan. And hopefully next time ay mahagip po ng ating camera. And yay! Finally narating na po natin ang ating pupuntahan. Ito na po yung town ng Kipling. Ang Kipling po ay hindi pa gaanong populated na town dito sa Saskatchewan. Pero maganda rin po ang lugar na ito. And based po sa aking observation, ang Kipling po ay mas malamig kaysa sa Estevan. And nandito na po tayo sa church na ating pupuntahan, ang Peace Covenant Ministries International. Ayan, humihinto na po tayo, magpapark lang ang ating driver, then papasok na po tayo sa loob. Maglalakad lang po tayo ng konti, dadaan po tayo sa entrance ng kanilang church. Ayan, parang bahay ko na rin, ako na rin magbubukas. Ayan, nandito na po tayo sa loob ng church ng PCMI. Hindi na po ako naiilang pumasok sa church na ito because the people in this church have a welcoming hearts. And charan! Good morning brother and sister! Mayroong dalawang nauna kaysa sa amin. Wow, we are so early this morning. At tamang-tama lang po na maaga kaming umalis kasi hindi nga natin alam ang kondisyon ng daan. Kaya ayan, nakarating po tayo ng mas maaga. Ang service po nila ay magsisimula ng 10:30 pero by 9:45 nandito na po tayo sa church. At syempre pagdating, selfie muna tayo habang nag-aantay ng ating mga kapatiran. And thankful to the Lord dahil nakapagbahagi po tayo ng kanyang salita sa umagang ito, and I shared today about the parable of the 10 virgins. And isa po ito sa mga magagandang kwento sa Biblia. It's because it teaches us to be wise, vigilant, and prepared for the second coming of Christ. So we don't only focus our preparation for the approaching year, but what is the most important is we are preparing our lives for eternity. Amen! Salamat po sa ating Panginoon dahil saan man tayo dumako, patuloy niyo po tayong ginagamit para sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! And I also thank the Lord for the lives of our brothers and sisters in this church for giving me this opportunity.
I declare more blessings upon this house of God in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. So after the church service, nag-lunch fellowship po tayo and then umuwi na po. So we are now on our way home. Yay! Ayan ang kagandahan lang kahit marami pa ring snow pero maaraw po ngayon. And sa totoo lang, I really love long drive. Sinaaliw po akong tingnan yung kapaligiran. Kagaya ayan, kung nandito po kayo, makikita nyo po yung mga snow na yan kapag natatamaan ng araw. Kumikislap-kislap po sila. At ito pa mga kapatid, along the way, nadaanan namin ang mga puno na nababalot ng snow. Kaya nakakatuwa po silang tingnan dahil para silang mga coral sa dagat. Kaya sabi ko kay Kuya Lides, pag may madaanan tayong mayayabong na puno, hinto po tayo para mag-picture-picture. Ayan po, tingnan nyo po, nakakatuwa pong tingnan. Para talaga silang mga corals. At kapag ka fall season naman, natutuwa pa rin akong tingnan ng mga puno na yan dahil iba-iba po yung kulay ng kanilang mga dahon. At literal na there is beauty in every season. Ayan, lahat kami, pati ang aming driver ay kaliwat kanan ang tingin dahil naghahanap nga kami ng mga punong mayayabong. And yahoo! Mayroon na po tayong nakita sa unahan. Ayan, malapit na po mga kapatid. Kami po ay hihinto na para mag-picture-picture. Ayan po. Ayan, bumaba na po tayo sa sasakyan at naglakad-lakad konti para lumapit dun sa mga punong nababalot ng yelo. Tiniis po talaga namin ang lamig para lang makapagpa-picture. Gusto ko talaga sanang lapitan yung mga puno kaso di ko alam baka may tubig at lulubog ako. So dito na lang talaga ako pupesto. Kung hindi lang sana malamig, maganda sana magstay pa ng matagal. Ayan po mga kapatid, so siguro ilan sa mga nanonood ng video kong ito ay masasabi ninyong I'm so exaggerate lang ng pagka-narrate ng aking video. Pero sa totoo lang, if you are here and you are new to this place at malapitan nyo pong makita ang mga punong yan, siguro masasabi nyo rin na sobrang ganda po talaga. It's so amazing. Natutuwa lang po talaga akong maibahagi ang ating mga karanasan sa lugar na ating napuntahan at syempre yung mga attractions dito. At kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag may madadaanan tayong mga wild animals next time, isi-share ko po sa inyo. At for today, yan lamang po muna ang ating maibahagi. Thank you for watching our video and God bless us all mga kapatid. See you again next time. Happy and abundant New Year to all of us.